Sa patuloy na pagtatanyag ng kaaya-ayang taon ng Panginoon, mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumaating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo. Amen. Sa aklat po ng mga alaala, mga kapatid at mga kaibigan, sa patuloy po na pagsisiyasat at pagsasaliksik sa lahat ng mga napakadakilang gawa ng Panginoon, pinatutunayan po sa kasulatan na tunay na ang Panginoon magbuhat noon at magpakailanman. Siya ang nagpupuno sa lahat ng mga bansa. Amen. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. At isang dakilang bagay ang iginawad sa atin ng Panginoon, na tayo binigyan niya ng napakadakila at natatanging pangalan kung saan ang iisang Diyos na tunay ay tumataan sa ating puso't isipan. Siya ang nag-ahari sa lahat ng mga banal sa buong sanlibutan. Gaya ng nasa sulat, mga kapatid at mga kaibigan, gayon may nilagay ko ang aking hari sa aking banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Ito ang buong kagalakan nating itinatanyag sa buong mundo na ang iisang Diyos na tunay na tumataan sa kanyang bayan at ang pangalan ng kanyang bayang tinatahanan, kanyang bayang pinili at hinirang, ito'y walang iba kundi ang kanyang banal na bundok ng Sayon. Kaya mga kapatid at mga kaibigan, patuloy nating itaas ang pagpupuri, pagluwalhati at pagdakila sa ating Panginoon. There is no God like thee. Patuloy nating ipahayag, mga kapatid. There is no God like thee in heaven above or on earth beneath, who keepest covenant and mercy with thy servants that walk before thee with all their hearts. You are the King of kings and Lord of lords, our Savior and our hope, that we praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that we praise. We praise. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We worship you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. We honor you, our Lord. We praise you, God. We praise your name. Jesus Christ. Jesus Christ. Oh, Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating itaas ang ating napakadakila at banal na dalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama, na hari ng lahat ng mga bansa, nagagalak kami, Panginoon, sapagkat iginawad mo sa amin ang pagkaalam ng lahat ng mga bagay sa ikababanan namin, sa patuloy namin ikatututo, sapagkat tunay nga, Panginoon, na kung paano kang nagtatayo ng mga matutuwid na kalakihan sa panahon nakalipas upang gamitin yung dalisay na kasangkapan ng iyong katwiran,
Nagagalak kami ngayon, Panginoon, sa kapanahunan namin dumating ang iyong dakilang salita na nagtindig ka rin ng iyong mga lingkod upang sa pamamagitan nila'y maihayag ang lahat ng iyong kagandahang loob, ang iyong napakadakilang katwiran na marapat ipamuhay ng sino mang taong magiging bahagi ng iyong dakila at banal na sambahayan. Amen. Salamat, Panginoon, sa ministeryo namin na ibinigay mo sa amin sa banal na bundok ng Zion. Tunay na ang lahat ng mga bagay ay aming isinasangguni sa iyo, Panginoon, sapagkat tunay na sa kapamahalan mo rin at kapangyarihan ang lahat ng mga bagay ay natutupad sa aming buhay. Amen. Salamat, Panginoon, ang mga nakikinig, ang patuloy na sumusubaybay sa mga bagay na isinasagawa mo sa aming buhay. Tunay nga, Panginoon, na kami ay may buong pagkakatiwala na ikaw ang nangangasiwa sa lahat ng mga puso at pag-iisip ng mga taong sumasampalataya. Amen. Purihin ka, Panginoon, ang lahat ng mga bagay ay patuloy namin tinitiwala sa iyo at ang kapurihan, kadakilaan, kaluwalhatian at karangalan ay patuloy namin itinataas sa iyo sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na malubos. Mga galak tayo, mga minamahal na mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang pagbati po ang aming pinararating sa lahat ng may pandinig. Ang may pandinig ay makinig. Unawain po nating mabuti sapagkat dumating na ang pagtatanyag na taon ng ating Panginoong Diyos na sasampalatayanan natin yung ating tagapamagitan na tunay ng Diyos upang makatsak tayo na siya ang naghahanda sa atin upang tanggapin natin yung pangako na kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Sa pag-iisip ng tao, hindi natin kayang ihanda yung sarili natin. Amen po ba? Amen. Isipin nga po natin, pag may dumadating na kalamidad, may mga building, may mga simbahan, nilulubog na lang ng tubig. Pagka lumilindol ng malalakas, nagkakagiba ang building. Sino ba ang nagsalita sa atin na iniimbitahan na tayong lahat para wag tayong mapahamak? Ipamuhay na natin itong pagtatanyag ng kaya-ayang taon ng Panginoon Diyos. Di ba ito yung huling panahon na itatanyag na natin at paniniwalaan na natin yung tunay nating tagapagligtas na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, hindi tayo iniwanan, nilait siya, nilibak siya, kinutya siya, ininsulto siya, pinagsalitaan siya na masasakit na salita. Iniwanan po ba tayo? Di ba hanggang kamatayan, nahayag sa ikatlong araw, na sasambahin nating tunay na Diyos ay Espiritu. Naunawaan po ba natin yung mission? Ituturo ang lahat ng mga bagay na nauukol sa pamamagitan ni Jesucristo na paniniwalaan natin upang matiyak natin na tayong lahat ay ligtas. Spiritual salvation po. Huwag tayong maghaka-haka sa kaisipan natin, mapapahamak tayo. Ginawa na tayo ng panukala na walang hanggan Gagawin natin guidance ito Amen po ba? Amen. Gagawin natin ruler ito. Gagawin natin measure ito. Gagawin natin timber ito. So, i-apply natin ito. Ito yung makikita sa ating mga gawa. Na buhay yung pananampalatayang may gawa. Nadidinig natin sa social media. Nagpapatotoo, nasaksi sa pagkabuhay na maguli. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta, nabubuhay sa palatuntunan at kahatulan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ating tagapagligtas. Hayag sa labi ko na may relasyon ako sa tagapagligtas natin. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung patayang relasyon. Nagpapakasagana sa pamumuhay. Ang hinahanap puro temporaryong bagay. Kaya ba tayong iligtas ng temporaryong bagay? Meron bang nakasulat na kailangan ng millions of members para tayo maging nakalugod-lugod sa Panginoon Diyos? Pwede ho bang nakalulugod yung millions member kung hindi naman batay sa
kalooban ng Panginoon Diyos yung ginagawa selebrasyon. Ito ho ba, batay? Sino ho ba katuparan? Pinaniniwalaan natin, di ba yung ating tagapagligtas, ang Panginoon Jesucristo ang Espiritu ng hula na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong bumatay sa material na bagay na nakikita natin. Baka mabigla na lang tayong lahat. Ano po? Nakita niyo ba yung nangyayaring kalamidad? Umiikot ang malalakas na mga sakuna o kalamidad. Nakita niyo itong bansa natin. Magkasunod na bagyo. Sunod-sunod yung bagyo, yung kalamidad. Nakita niyo pagka umaapaw na yung tubig, ano nangyayari sa kalagayan ng tao? Sa huli, tawag tayo ng tawag sa Panginoon Diyos. Naunawaan po ba natin? To preach the acceptable year of the Lord. Jesus Christ is the King of Sabbath. Jesus Christ is the Lord of Sabbath. Ito yung itinanging panahon na lahat ng makikipag-ugnayan at makikiisa na sa paniniwala na magpapatotoo tayo. Tayo ang binigyan ng tanda na nagdiriwang na yung doktrina ng paniniwala natin nakasentro sa ipinakilala at inihayag ng Panginoon Diyos yung kanyang kalikasan o yung kanyang image. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo kung anong larawan ng Panginoon Diyos na sinasamba natin sa pamamagitan ng Jesucristo? Espiritu, yung pagsamba natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin itong gawain ng banal na bundok ng Sayon na nakatala sa langit. Bunga sa pagkapanganay ang selebrasyon. Tayo ang pag-unang bunga sa pagkapanganay ng Panginoong Jesucristo na lumalabas sa labi natin yung relasyon natin. Relevant tayo, nakaugnay tayo sa hari ng mga hari at hukom ng mga hukom sa kanyang ginawa sa krus. Tinutularan natin yung ginawa niya sa krus na nasulat yung kasaysayan sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Upang itanyag ang kaaya-ayang taon ng Panginoon. Naunawaan po ba natin yung tinatanyag ko? Yung kaaya-ayang taon ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Nagpapatotoo ko. Saksi ko sa pagkabuhay na maguli na ang Diyos ay Espiritu. Ano, nakalagay ito sa John chapter 10 verse 30. Ako at ang Ama ay iisa. Tinagulo pa ng maraming pastor yan Tinagulo. Lahat ng mga nag-aaral na hindi sumampalataya, pinagugulo nila ito. Pinupusok nila ang Panginoon Diyos ngayon. Amen po ba? Amen. Lahat ng kasalanan may kapatawaran. Pero yung pusuin natin ng larawan ng Panginoon Diyos, wala nang hain na titira pa. Nakakahabag po itong mga nakakaral. Ang ginawa para lang makinabang, para lang sumikat. Amen po ba? Amen. Hindi tayo pinagtatayo ng building para dito tayo magkaroon ng pagkakaisa. Kundi binigyan tayo ng unity sa pag-iisip ng Panginoong Jesucristo po, paniniwala po. Amen po ba? Amen. Mahirap po bang intindihin yung magkaroon tayo ng pagkakaisa sa pag-iisip ng tagapagligtas? Mahirap po ba? Kasi ayaw natin iwanan yung pinanggalingan natin na inalipin tayo ng mga bagay na nakikita. Amen po ba? Amen. Maramdami naman tayo. Masyado naman tayong nasasaktan. Pero ayaw natin iwanan yung kasalanan. Mapapahamak tayong lahat pagka hindi natin iniwanan yung mga bagay na nakikita natin sa daigdig na ito. Laging naninipugo ang Panginoon Diyos sa atin pagka ang hinahanap natin, puro yung nakikita natin, puro pakinabang natin. Amen po ba? Amen. Hindi ko problema kung maraming nauupen.
ang katungkulan ko bilang tao, bilang watchman servant, marinig natin lahat ito para wala tayo maging dahilan pagka pumarito na ang Panginoon Diyos sa Sayon. Amen. Amen po ba? Amen. Siya may papangaral itong kaligtasan natin na narinig natin lahat. Saan ipapangaral ang nilalaman na banal na kasulatan na ginawa ng tagapagligtas natin yung pagdurusa hanggang kamatayan? Hindi niya tayo iniwanan eh. Ang tao, mahilig na iniiwanan ng Panginoon Diyos eh. Ano ay nahanap ng tao? Puro pakinabang. Puro kasikatan. Ano nangyayari sa bansa natin? Nagkakagulo yung konstitusyon ng gobyerno natin. Bakit po? Ayaw ni Satanas na matanyag sa kasikatan niyang minamahal nating bansa. Eh bakit po? Dahil dito ipinangako ng Panginoon Diyos, naluluwalhatiin ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo ng mga iglesyang tunay na nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Ano ang ginagawa ng Diablo sa gobyerno natin? Ginugulo niya, ano? Amen. Kasi dito na natutupad ngayon yung hula eh, sa sikatan ng araw. Ano ang pangalan nung sinisikatan ng araw? Na dito nangyari yung hula ni Propeta Isaias at dito din sinabi ng Panginoon Diyos na dito siya lulunatiin. Di ba ba? Ang bansang Pilipinas ang merong katangi-tangi na 7,000 mahigit na isla. O dito naganap sa Pilipinas yung hula. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung paniniwala ng Iglesia ng Bundok ng Sayon? Sino nagsikap na magtayo ng Bundok ng Sayon? Na ang pananalig ng Bundok ng Sayon eh, iisa lang ang Diyos na pinaniniwalaan, nagpapatotoo sa pagkabuhay na maguli. Sino ang nagbigay ng tanda sa akin na tinatanyag ko yung taon ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na paniniwalaan natin lahat? Hanapin nyo nga yung mga relihiyon nyo kung may katiyakan kayo ng kaligtasan dyan o haka-haka na lang itinuturo ng mga pastor dyan. Ginagawa na lang kayo kapakinabangan ng mga nagtuturo dyan. I-upload natin sa gadget natin yung Bible. Gawin nating mention, gawin nating timber, gawin nating ruler. Kung ano pangalan ng kaharian at templo na ipinaganda ng tahanan sa langit. Sino ang nagpapatunay? Di ho ba ito ang testamento ng Panginoon Diyos? Di ho ba ang Panginoon Diyos din na nagpapatunay ito sa gumaganap ng patotoo? Amen. Siya rin ang nagpapatotoo sa ating lahat ngayon. Sino mandaraya? Who is the father of liar? Evil is the father of liar. Ano ginawa ng diablo sa tao? Pinapatay niya yung unawa ng tao para makasama niya magdusa sa impyerno. Amen po ba? Amen. Ano ginawa ng prinsipe ng kapayapaan? Ipinasuko ng Panginoong Jesucristo sa krus of Calvary si Satanas. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo? Walang kapangyarihan sa akin ng diablo. Lakasan niyo yung loob niyo na pagtagumpayan ko sa libutan. Hindi ko kayo iiwanan ni pababayaan man. Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kung paano sinira ni Satanas ang banal na kasulatan, tayo namang mga iglesia, pararatingan natin siya ng kahihiyan at panlulupaypay at nakihina ng kanyang kapangyarihan. Sino ang ginawang tanda ng Panginoong Diyos? Lahat ng mananalig at nakikiisa sa pag-iisip ng tagapagligtas, nagpapatotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan takot si Satanas. In Book of Revelation chapter 12 verse 17, sino binabata ni Satanas? Sino dinidigma ni Satanas ngayon? Saan nakaluklok ang kordero? Sa bundok ng Sayon. Ano ang pangalan ng dalisay na kaharian ng Panginoon Diyos na pinaganda ng tahanan sa langit? Binabahan ni Satanas kaya niyan. Sa paano binabaka? Dinidigma ni Satanas. Pinipigilan ni Satanas na huwag maipangaral ito. Dahil ang bansang Pilipinas magniningning na gaya ng sikat ng araw sa karangalan. Amen po ba? Amen. Tignan niyo mga leader natin kung nasan si Satan. Pati yung
presidente ng Pilipinas natin, inahatak pababa. Kung ano-ano mga issue at kapintasan ng ginagawa sa leader ng Pilipinas. Hindi na bago. Bakit po? Ang Panginoong Kristo nga pinaglilibak, kinutya, pinagsalita na masasakit na salita, piningtasan, hinahama. Maunawaan po natin, nagigets natin, naintindihan po ba natin? Naunawaan po ba natin? Pakibasa po yung Revelation chapter 12 verse 17. Para maunawaan natin yung pag-unang utos saan magaganap. Amen po ba? Amen. Sige po, pakibasa natin. At nagalit ang dragon sa babae at umalis upang bumaka sa nalabi sa kanyang binhi. At siyang nagsisupad ng mga utos ng Diyos at sa mga may patotoo ni Jesus. Upang bumaka sa mga binhi na nagsisitupad ng patotoo ni Jesus. Tingnan nyo, sino dinidigma ni Satanas? Yung gumaganap ng patotoo. Kapatid at kaibigan, gusto mo bang digmain ka ni Satanas? Ang kahalili nito, forever and ever life na Ngayon, kung duwag tayo, hindi natin ito ma-apply sa sarili natin. Kung hahanapin lang natin puro karangalan at pakinabang sa sarili natin at ang iibigin natin sa sarili natin, hindi natin ma-apply yung patotoo ni Jesus. Pero kung kapuputan natin yung sarili natin, ipamumuhay natin ito, may walang sukat na buhay na walang hanggan yung binigay sa atin. Amen po ba? Amen. Kaya kung magkakaisa tayo ng pananalig, sama natin sa panalangin yung bansang Pilipinas na pinamumunuan ng ating presidente. Ito yung buong katungkulan natin bilang citizenship ng bansang Pilipinas, bilang citizenship ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na nakatala sa langit, ang banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Sino po nagpatunay ng bundok ng Sayon? At sino ba nagsikap na magtayo ng iglesia ng bundok ng Sayon na ikinomber tayo sa paniniwala na meron tayong panukala na ginaganap at pinaniniwalaan? Sino ba ang gumawa ng panukala na pinaniniwalaan natin? Di mo man ang Panginoon Diyos ang gumawa ng panukala na ipinakilala sa buong mundo. Na itinalaga na yung panukala na sa pamamagitan ng lalaking si Jesu Cristo tinatunayan ng buhay maguli upang mahayag na ilarawan ng Diyos sa atin bawat isa. Na ang Diyos ay Espiritu. Buhat sa pasimula ng lalangin ng langit at lupa, ang Diyos ay Espiritu na pumapailang lang hanggang sa kalangit-langitan at hanggang sa wakas ng lupa. Amen po ba? Amen. Ngayon, nasa natin ang desisyon nito Kung gusto ba natin maligtas at bigyan ng karangalan at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos Amen po ba? Alam niyo, definition ng tunay na kaharian na nakatala sa langit. Binibigyan ng kaluwalhatian at karangalan ng Panginoon Diyos May hula ng mga banal na propeta na pinapahayag sa social media upang walang maging dahilan yung mga may pandinig. Amen po ba? Amen. Huwag tayong pahuli. Napakapanganib ng panahon. Kaya ano, bilin sa atin, magsipagpuyat tayong lahat. Ano ba ang ibig sabihin ng pagpupuyat? Magsipagbantay na tayo at mapanganib ang huling panahon. Amen po ba? Amen. Huwag kung kailan may nakikita tayo, panganib, saka naman tayo, pakita na gusto rin pala nating maligtas, pero pagdating sa paniniwala, ayaw natin manindigan. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung katotohanan, yung tabak na magkabilay talig, walang itinatangi Lahat ng madaanan nito, tatamaan ng, hindi ko problema ma-open kung ma-open Hindi ako tumatawag, hindi ako nagbubukas ng unawa natin ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na narinig natin yung tinig niya na ipinapangaral ko na meron akong relasyon, nagpapatotoo ko sa isang Diyos na tunay. Na ang Panginoon Jesucristo ang pinakatanda ng baluti ko na alasan ko sa pakikipagbaka ko sa mga pastor na naparito. Na pinusong ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Paano kung nasabing pinusong? Ito lang yung panukala na ituturo natin na madidinig na mga may pandinig para maligtas tayong lahat
Meron ba tayong nabasa pagandahan ng atay, pagandahan ng building, pagandahan ng presentasyon? Meron tayong mababasa, 2 o 3 nagkatipon, naroon ako sa inyong kalagitnaan. Nadidinig niyo po ba ako? Wala naman tayong mababasa na pumunta ka rin sa building na maganda, doon natin luwalatiin ng Panginoon Diyos. Wala tayong mabasa gano'n. May mababasa tayo, 2 o 3 nagkatipon, naroon ako sa inyong kalagitnaan sa pamamagitan ng panukala ng ginawa niya. Amen po ba? Amen. At sabi Diyos sa John chapter 10, verse 30, ako at ang Ama iisa. Amen po ba? Amen. Pagka hindi natin ito ipinamuhay, wala tayong iniintay. Pagbabalik na Panginoon Diyos sa bundok ng Zion, wala tayong iniintay na mababago tayo sa isang isa't mata. So yung mga nagpupuyat, nag-iintay para magganap sa atin yung pagparito na ng tagapagligtas natin, alive na alive tayong madatnan na, nananatili tayong tapat bawat isa. Amen po ba? Amen. Tayo magiging tanda dito sa lakad ng mga sinungaling na mangangaral sa mundo. Bakit ko po nasabing sinungaling yung mga nangangaral? Hindi nasumpukan ng kasinungalingan ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Ginawa ng Panginoon Diyos yung kasaysayan, nagpasa ng krus ang Panginoong Kristo. Ibinigay yung isang pangalan na nagdusa sa krus hanggang kamatayan, nahayagan na rawan ng Diyos na Espiritu. Amen po ba? Amen. Ano ang ginawa ng mga nangangaral? Idininay, inilihim. Amen po ba? Amen. Ito, nadinig niyo sa labi ko, yung hayag na hayag yung katotohanan. Hayag sa labi ko, na ang Diyos sa Espiritu, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya sabi ng Panginoong Kristo, ako at ang Ama iisang Espiritu ang Diyos, buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Basahin natin yung Hebrews chapter 1 verse 3 para makita natin yung larawan ng Panginoon Diyos nasa pangalan ng Yesu Kristo. Verse 3 po. Palibhasa ay siyang sinag ng kanyang kawalatian at tunay na larawan ng kanyang pagka-Diyos at umaalalay ng lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng salita ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang magawa ang paglilinis ng mga kasalanan ay lumuklok sa kanan ng karangalan sa kaitaasan. Purihin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Yesu Kristo sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Purihin ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na saksing tapat sa pagkabasa ng kanyang buhay at makapangyarihang salita. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na ang Diyos ay isa, na ang Panginoon Yesu Kristo ang sinag at larawan ng Diyos na di nakikita. Amen. Amen po ba? Amen. Kaya maraming nangangaral na hindi sinampalatayanan ng sinag ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo Kaya naging sinungaling yung mga nangangaral, pinagpapalit sa pilak yung pangangaral. Ano po? Pag maganda na kalagayan ng pamumuhay, minabaliit pa yung mga taong nagtitiis sa mundo, na parang sila lang ang nagsumikap. Ano po? Kaya ito ngayon, sa kabanalan tayo binigyan ng pagsisikapan para maligtas tayo. Di ba ang larawan ng Diyos na di nakikita ang Panginoon Kristo ang nagpapatawad at ng maraming kasalanan natin at nagpupuno ng maraming karunungan at pagkaunawa natin bawat isa. Ang Panginoong Kristo ang nagtatakip at nagpapatawad ng maraming kasalanan natin. Amen. Kaya ano sabi sa atin? Pag nagdiriwang tayo, mag-ibigan kayo sa isa't isa. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang pag-ibig ang nagtatakip at pumapawi ng maraming kasalanan at nagpupuno ng maraming pagkukulang ng unawa natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung paano tayo i-transform sa paniniwala at i-convert ng Panginoong Diyos na ang kaharian niya ay siya ang nagtatransform ng paniniwala. Siya ang nagbigay ng spirit of revival sa kanya ng buhat na salita
ang spirit of transformation and conversation upang tayo'y mabuhay ng malinis at walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Diyos na di nakikita. Siya ang ulo ng iglesia ng bundok ng Sayon. Ang bundok ng Sayon ang katawan ng Panginoong Jesucristo. Ang bundok ng Sayon ay pinakikilala na sa sangkalangitan at sa maraming mga bansa sa buong sangkatauhan. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung kung paano tayo i-convert ng Panginoong Jesucristo ng mga tao na magkakaroon ng relasyon. Ang Panginoong Diyos ang nagbigay sa atin ng tanda. Ang Panginoong Jesucristo ang pinakatanda natin. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo ang pinaka-armor natin. Ang Panginoong Jesucristo ang baluti natin. Ang Panginoong Jesucristo ang pinaka-karunungan at kapangyarihan natin. Ano ba kapangyarihan ng Diablo sa prinsipe ng kapayapaan? Ito na yung itinatanyag natin yung kaaya-ayang tao ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. Sinedyuhan na tayo ng patotoo at magiging tanda tayo sa balat ng lupa. Lahat ng organisasyon na hindi sa kalooban ng Panginoon Diyos mawawas out. Amen po ba? Amen. Tanging ang banal na bundok ng Sayon, ang pinagkalooban niya na hindi matitinaw, hindi magagalaw, hindi mayayanig, ano? Minsan upang yayanigin ang langit at lupa. Upang ang lahat ng mga bagay ay mayanig at manatiling hindi nayayanig yung kaharian niya, na nilalang niya, nakawangis niya. Na sa pangalan ng Jesucristo, tayo yung mga followers at mga participants at panauhin at bisita ng Panginoon Diyos sa sangkalangitan. Amen po ba? Amen. Kaya kung sabihin ko man at hiyaw ko to na #highlight banal na bundok ng Zion, registered in heaven. Sino nagpapatunay? Di ba yung lumikha ng langit at lupa ang nagpapatunay sa ating lahat ng mga believers, mga participants, mga bisita, mga visitors ng Panginoon Diyos sa kalangitan. Amen po ba? Amen. Sino ang daan at katotohanan patungo sa kaligtasan natin? Ang Panginoong Jesucristo. Sino susi ng kaligtasan natin sa langit at sino pintuan na papasukan natin sa kalangitan? Di ba ang Panginoong Jesucristo rin ang pintuan sa kalangitan na tayo ang binigyan ng pintuan at daan para sa buhay na walang hanggan, na sino ang nagbigay ng pangako sa atin? Di ba yung nagpasuko kay Satanas? Di ba ang Panginoong Jesucristo ang gumapi sa Diablo? Pero kung wala tayong paniniwala sa Kristo, paano natin mapagtatagumpayan ang demonyo? Amen po ba? Amen. Ano hinahanap ng mga naalipin ng demonyo? Puro pakinabang. Masakit pakinggan, ano po? Kaya ang gusto ng mga tao, para bang, ang gusto ng taong aral yung gusto na lang nilang mapakinggan. Amen po ba? Amen. Kaya nakakatinatay nga pagkagandang aral pagkapakinabang gustong-gusto ng mga tao pagkapakinabang. Amen po ba? Amen. Saan ba dinadaya ng Diablo tao? Di ba sa pakinabang, sa mga bagay na nakikita? Ngayon, ano ba offer ng Panginoon Diyos sa atin? Ano ba gipugan ng Panginoon Diyos sa atin? Di ba sa mga bagay nakikita tayo maniniwala upang magkamit tayo ng pangako ng buhay na walang hanggan? Di ba? Hindi naman sa nakikita. Naunawaan po ba natin kung paano dayain ni Satanas si Eva sa pasimula? Di ba dinaya si Eva sa bunga ng kahoy sa halamanan? Kaya sakit ng tao. Madaling dayain sa material na bagay ang tao. Amen po ba? Amen. Hayaan natin ang kalooban ng Panginoon Diyos ang mangyari sa buhay natin, huwag yung sarili natin. Talikuran natin ng kadiliman, pumunta tayo sa liwanag. Ang Panginoong Jesucristo ang liwanag ng pamumuhay natin na dapat nating ipamuhay.
upang si Satanas takasan tayo. Amen po ba? Amen. Yung nabubuhay na napasasakop sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, tinatakasan niya ng Diablo. Ngayon, yung dinadaya ng Diablo, yung ayaw makiisa sa Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Kaya kung magkakaisa tayo, mabubuksan na yung unawa natin sa huling panahon, magkaroon tayo ng unity, ng relasyon. Kung tayo talagang citizenship ng Pilipinas, ito yung buong katungkulan natin, idalangin natin yung leader ng minamahal natin bansa at ginugulo ni Satanas ang pamumuno ng gobyerno natin. Amen po ba? Amen. Ayaw ni Satanas na matanyag sa kapulihan ng bansang Pilipinas. Hindi niya kayang pigilin. Bakit po? Ang Panginoon Diyos ang may pangako at may kalooban sa bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Diyos ang nagbigay ng layunin sa minamahal nating bansa. Ipinanumpa na dito siya luluwalhatiin sa minamahal nating bansang Pilipinas. Kaya sino pipigil? Kaya hindi niyo napapansin ang kayamanan ng bansang Pilipinas hindi na hinahanap ng mga siyentipiko. Kusa na lang na lumilitaw. Dahil nagaganap na, nandito siya luluwalhatiin sa pulo ng mga dagat ng mga tunay na iglesia. Magpapatotoo yung mga tunay na iglesia. Saksi sa pagkabuhay na maguli. Kaya sinasaksihan natin, nahayag sa atin ang ating tunay at iisang Diyos na Espiritu. Amen po ba? Amen. Na ang Panginoong, ang sinag ng larawan ng Diyos na di nakikita, ang Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Ay ano sabi dun sa Revelation, ako ang pasimula, ako ang wakas, ako ang kahapon, ako ang ngayon, ako ang una, ako ang huli, ako'y ako nga. Naunawaan po natin. Amen. Kaya maraming nangangaral inilihim itong nasulat sa banal na kasulatan nakakahabag po itong mga pastor nito na ipinokos yung mga kaisipan sa material na bagay. Bakit po? Pinusong natin ang Panginoon Diyos, pinakilala niya yung kanyang larawan sa pamamagitan ng Jesucristo. Tapos nangaral tayo, hindi natin siya pinarangalan, hindi natin siya niluwalhati, hindi natin siya dinakila. Amen po ba? Amen. Kaya marami pang mga nagtayo ng mga reliyon, magsasambulat sa kahihiyan. Sino ba nagbibigay sa atin ng maraming kaalaman? Sino nagbibigay sa atin ng kalakasan? Di ba nasa ilalim ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos yan sa pamamagitan ni Jesucristo, lahat ng bagay na meron sa atin? Di ba tanging sa Kanya lang nanggagaling lahat yan? At yung paghahanda, sa pangalan ni Jesucristo tayo inihahanda upang huwag tayo mapahamak. Itinatanyag natin itong kaaya-ayang taon ng Panginoon. The day of the Lord is the greatest celebration. Amen. Jesus Christ is the King of Sabbath. Jesus Christ is the Lord of Sabbath in the resurrection. Amen po ba? Amen. Ano sabi kay Propeta Mikas? Maraming bansa ay paroroon sa bundok ng Zion upang makipag-aralan. Darating pa at magaganap pa yan through social media. Kaya po itinatanyag namin yung kaarawan ng kaaya-ayang taon ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. May namagitan para makilala natin ang larawan ng Diyos Ang Panginoong Jesucristo ang sinag at larawan ng kaluwalhatian ng Panginoon Diyos na di natin nakikita. Amen po ba? Amen. Naunawa na natin na yung sinabi sa Aklat na Juan at 10:30, ako at ang Ama ay isa. Iisang Espiritu lang ang pinaniniwalaan nating tunay ng Diyos natin na sinasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos ay totoo. Amen po ba? Amen. Nakuha na natin yung sinabi ng Panginoong Jesucristo sa Revelation. Ako ang una, ako ang huli, ako ang pasimula, ako ang wakas.
Amen po ba? Amen. Kaya ang Panginoon Diyos babalik sa banal na bundok ng Zion, makikita siyang nakahanging on the hill siya sa alapaape. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin kung saan ito ipapahayag para maligtas yung mga listeners ng Panginoong Jesucristo, yung mga believers, yung mga followers ng Panginoong Jesucristo, na ang sumampalataya hindi mapapahiya. Kay ganda ng pangyapak na daladala nung naghahayag ng katotohanan na ang hatid ni katiyakan ng kaligtasan nating lahat. Kapayapaan at kapanatagan ang hatid. Kaya mabuti yung daladala kong ibinabalita sa mga may pandinig. Hindi nyo naman kami mai-issuehan dito. Hindi kami nangihingi ng aburi sa inyo Amen po ba? Amen. Inilagay kami sa maraming pagtitiisa na ang hatid namin ay pag-ibig, nagtatakip at nagpapatawad ng lahat ng kasalanan nating lahat at nagbubunga ng kaalaman at biyaya ng pananampalataya, kagalakan at pag-asa at kaligtasan ng buong pamilya po natin. Amen po ba? Amen. Sino naganda sa ating lahat? Di ba isa lang ang pangalan? Nung tumatawag sa ating nag-iimbita ngayon, sabi natin siya, ito yung pangatungkala niya, yung ginaganap natin. Ito yung pagkain ng kaluluwa natin na hindi napapanis, tumatagal sa buhay na walang hanggan itong itinatanyag natin taon ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na ikabubuhay na natin yung pananalig natin na tayo ang magiging tanda sa balat ng Pilipinas dito sa pulo ng mga dagat. Duluan at din ng Diyos ng Israel ng ating mga ninuno, ni Father Abraham, ni Isaac at ni Jacob. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung ipinakita na yung magaganap kay Apostol Juan sa Revelasyon na ang Kordero nakatayo na sa bundok ng Zion. Nakahari na siya sa 144,000. Kaya ipinapahayag ang katotohanan para maligtas yung mga nalalabi, yung kapupunan ng 144,000. Amen. Kaya opisyal na sa langit ang banal na bundok ng Zion. Ano sabi sa atin lahat sa imbitasyon? Dadapwat na hagsilapit na kayong lahat sa banal na bundok ng Zion ang pangkahalatang pagpupulong ng iglesia ng bunga sa pagkapanganay na nakatala sa langit sapagkat mapanganib ang huling panahon. Naunawaan po ba natin yung mga may pandinig? Hindi ko problema yung ma-open. Ano po? Wala tayong magiging dahilan ngayon na hindi natin ito natinig. Kaya kung may natitira pa tayong respeto, paggalang, may natitira pa tayong takot, isa lang ang katatakutan natin Isa lang ang igagalang at respeto natin at magpapakumbaba tayo sa pamamagitan ng Jesucristo, magpapatotoo tayo. Lantad sa social media yung may relasyon. Hindi nawawala yung tanda ng patotoo sa puso't isip at labi ko. Hayag, boldness. Tignan niyo yung mga pastor na sinungaling. Nahihiyang ipahayag ito. Pero ito yung bilang taong katulad nyo, hamak lang ang pagkahirang sa akin. Magmag lang ang pagkahirang sa akin. Dukha lang ang pagkahirang sa akin. Katawa-tawa lang ako dito sa mundo. Pero hindi naging dahilan. Yung kahirapan ko, yung karukhaan ko, yung kamangmangan ko, undergraduate lang ako ng high school. Pero nagagalak ang puso ko at isip ko na ipaghiyawan ko yung tanda ng patotoo na saksi ko sa pagkabuhay na magulit na may relasyon ako sa tagapagligtas natin bawat isa. Nagtatanyag ako ng kaligtasan ng bawat isang nakakarinig na sasampalataya sa pagkabuhay na magulit. Sa ano nakatayo ang hari ng mga hari? Nakakita ni Apostol Juan ang magaganap sa muli niyang pagpalito sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Sa ako'y ginaganap yung panukala ng hari ng mga hari sa banal na bundok ng Zion. Official in heaven. Sinabi ba ng Panginoon Diyos na lilikha siya sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Zion? Sinabi kay Propeta Isaias. Kay Propeta Isaias din sinabi yung magbibigay sa atin ng tanda pag nagdiriwang tayo. Tayo ang magiging tanda dito sa balat ng lupa sa mga
lahi ng mga sinungaling na nangangaral at mandaraya na nangangaral. Amen po ba? Amen. Sino nagtanong sa Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito? Di ba ba yung mga banal na apostol ang nagtanong kung ano magiging tanda sa muli niyang pagparito? Maraming lilitaw ng mga magagandang kaharian at mga masasaganang relihiyon. Ano sabi sa mga apostol ng Kordero? Walang mananatiling nakatayong magagandang relihiyon o kaharian kundi magsasambulat lahat ng magagandang relihiyon. That is the sign of second coming of Jesus. Magkakaroon ng digmaan ng mga bansa sa bansa. Magkakaroon ng digmaan ng mga kaharian at kaharian. Ang lahat ng ito ay pasimula pa lamang. Amen po ba? Amen. Nagkakailangan ng bawat mananampalataya. Ipagkakanulo ang bawat mananampalataya. Magkakadibidibisyon ang bawat pamilya sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang lahat ng tanda na ito ay pasimula pa lang ng paglalakbay natin sa daigdig na ito. Amen po ba? Amen. At darating ang mga kasuklam-suklam, darating ang mga karumal-dumal at mga sinungaling na mga ngaral, nasisirain ang banal na kasulatan, nagaganap na ang hula ng mga banal na propeta sa muli niyang pagpalito. Naunawaan po ba natin? Yung mga nakakarinig, ang may pandinig, makinig mabuti, unawain na natin itong mabuti. Isa na lang ang pag-asa nating lahat. Paniniwala sa pangalan ng Jesucristo na magpatotoo na tayong lahat. Siya lang ang may kapahamalaan at kapangyarihan na ihanda tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Sa pagiging tao natin, lahat may limitasyon at may hangganan yung isip natin. Amen po ba? Amen. Pero sa kalooban ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, forever and ever. Ano nakalagay dun sa aklat ng Matthew chapter 24? Ipapangaral ang patotoo sa buong sangkatauhan. Amen. Magaganap na ang lahat ng mga bagay. Amen po ba? Amen. Eto, natidinig nyo. Natidinig nyo na relasyon, nagpapatotoo. Tignan nyo yung mga pastor, nangangaral, mag-uumpisa sa spiritual, matatapos sa pakinabang. Dadayain yung mga nakikinig sa material na bagay. Sa mga AI, lumago pa sa technology ang AI. Lumago pa ang mga bagay na nakikita. Sino ba nandaya sa pasimula? Anong ginamit na instrumento sa pandaraya? Nakikita. Kaya tingnan nyo, social media, AI, naggagandahan ng bawat mga programa. Ito yung tunay, Word of God. Ang narinig nyo. Amen po ba? Sa pangyarihan ng Panginoon Diyos, sa pangalan ng Jesucristo, yung pinapangaral ko, upang maligtas tayong lahat. Ang katotohanan na wala na tayong magiging dahilan na hindi natin ito narinig. Amen po ba? Sa isang hamak at dukha at magmang na kalagayang ko po, nagagalak yung puso't pag-iisip ko, naging bahagi ako ng pagiging tao na katulad nyo, na nakikita nyo, naging instrumento ako ng Panginoon Diyos na kinahamagan ako upang itanyag ko yung kaaya-ayang tao ng Panginoon Diyos na paniniwalaan natin at nagbabalik na tayo na maraming kaluwalhatian at kadakilaan at karangalan sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Na ang Diyos ay totoong Espiritu Kaya ang sabi ng Panginoon pakabanalin mo sila, ang salita mo ay banal. Pakabanalin mo sila sa katotohanan, ang salita mo ay banal. Di ba magiging banal tayo? Ang katotohanan nangyari, nasulat sa banal na kasulatan, nahayag ang larawan ng Diyos sa buhay natin, bawat isa, na ang Diyos ay Espiritu, mula nung lalangin ng langit at lupa. Kaya maraming mga sinungaling na manggagawa, dalat ng panlulupaypay, panlalata, panlalambot at matinding konsensya. Amen po ba? Amen. Huwag niyo sabihin hindi.
Si Haring Saul nga, sa pagsuway lang, dinatnan siya ng matinding kapighatian at konsensya hanggang sa yung tabak niya, ibinigay niya sa tauhan niya para lang matapos yung kanyang matinding konsensya. Nagpapatay na siya sa tauhan niya. Yung pa kayang tinusong ang Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Hello? Tingnan niyo yung mga pastor na mga palalo, yung mga pastor na traders. Tuwan-tuwa pagka maganda na yung kanilang buhay. Hindi na nakikita yung kakaharapin nilang consequence. Ito, magbibigay ako sa inyo ng halimbawa. Bilyonaryong pastor. Ang ngayon, pressure, hindi na makatakas dun sa ginawa niyang pagtataksil sa Panginoon. Dito pa lang sa Republika ng Estado ng Pilipinas, nagsusulit na siya doon sa ginawa niyang pandaraya. Ano po? Tingnan nyo, sa gobyerno pa lang. Hinahabol na siya ng batas ng gobyerno ngayon. Ang Panginoong Jesucristo pa kaya na makapangyarihan tunay na Diyos. Yan ang hukom na mga hukom at hari na mga hari. Naku po. Ako'y nararamdaman ko yung puot at galit ng Panginoong Jesucristo doon sa mga traitors na nangangaral ngayon. Pero ako'y nagagalak sa isang hamak na kalagayan ko, sa isang hamak na kalagayan ng ministeryo. Ano po? Inspirado ako, nag-iintay na kung tanongin mo ako ng Panginoong Jesucristo kung ano yung ginawa mo Nadidinig ako sa langit, sa lahat ng sulok ng panig ng langit, nadidinig nila, ipinaghihiyawan mo yung larawan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, nasaksi ko sa pagkabuhay na magmuli. Nai-inspired ako sa muli niyang pagbalito. Nawala akong nararamdaman, bagabang, takot man. Ano po? Nagagalak ang aking puso't pag-iisip. Binibigyan ko na kahihiyan si Satanas ngayon. Amen. Tinatapakan ko si Satanas ngayon. Amen po ba? Amen. Who is the greatest counselor of our faith? Look unto Jesus. Si Jesus lang ang the greatest counselor nating lahat. Nakilala niyo kung sino yung tagapayo ko? Kung sino yung nagbigay sa akin ng baluti sa pakikibaka ko sa buong mundo? Nakilala niyo larawan ng Panginoon Diyos ng lalangin ng langit at lupa. Ang Panginoon Jesucristo na sinag at kaluwalhatian ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng nangangaral na hindi pinapangaral ng Kristong napako sa krus, na nahayagang larawan ng Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo, mananagot pa po itong mga nangangaral na ito. Amen po ba? Amen. Tignan nyo, kung pwede ba natin iasa lang yung mga doktor na nagpakandalubhasa sa siyensya? Pwede ba ang doktor lang na nagpakandalubhasa sa karunungan ng sanlibutan natin iaasa yung karamdaman natin na sila yung magbibigay ng kagalingan sa atin? Isa lang ang doktor na makapangyarihan at manggagamot na nagbibigay ng kagalingan natin ang Panginoong Jesucristo lang po Amen po ba? Amen. Hello! Naunawaan natin yung kategorya ng tunay na hinirang ng Panginoong Jesucristo, binibigyan ng kahihiyan ng diablo ngayon. Amen po ba? Amen. Paano mabibigyan ng mga pastor na hindi sumampalataya ang diablo? Nagtatabing sila sa kasinungalingan ng diablo. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung hinirang ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Nagbibigay ng kahihiyan sa diablo. Ini-expose yung mga gawa ng demonyo. Amen po ba? Amen. Huwag tayong makiisa doon sa mga kapaibabawan ng pangangaral. Ano po? Alam niyo yung mga pastor, magagaling mandaya yung mga instrumento ng diablo Bibihagin tayo doon sa mga bagay na material, bibihagin tayo doon sa mga aagitin tayo, kunyari tutulungan tayo, pero ang nasa ilalim pala, aalipinin tayo. Ano po? Hello? Naunawaan natin yung mga nagbabantay, yung mga naghihintay sa muling pagparito ng Panginoon.
At naunawaan natin kung saan ipinapangaral ang nilalaman ng banal na kasulatan na ang nakikinig at sumampalataya hindi mapapahiya sa muli niyang pagparito. Naunawaan natin kung saan babalik at may babalikan kahariang itinayo. Who is the follower of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection? Sino-sino ang followers ng Panginoong Jesucristo? Naunawaan natin kung ang aking bayan ay magpakumbaba sa aking pangalan at hanapin ang aking katwiran at sila'y sumagbuni at tumalangin sa akin, sila'y aking didinggin at pagagalingin ko ang anumang karamdaman nila. Amen po ba? Amen. Naunawaan niyo yung bayan, mga tao hindi naman building. Amen po ba? Amen. Hindi istrukturang nakikita ang house of God. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung ginawa ni Satan. Gumawa siya ng mga building, gaganda, tinaya yung mga tao. Gaganda, ano po? Amen. Tinakit yung mga tao. So ngayon, ano in assembly ng Panginoon Diyos? Lahat ng magpapatotoo, lahat ng magkikipag-unaya sa Panginoon Jesucristo. Bunga tayo sa pagkapanganay, ang pangkahalatang pagpupulong. Saksi tayo sa panganay na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. In the third day, nahayag na ang image of God. Naunawaan natin yung kababalagan na naganap sa banal na kasulatan. Yun nasulat. Amen po ba? Ito sa harapan nyo. Pinaghihiyaw mo sa social media ng may pag-ibig na nagtatakip at nagpapatawad ng maraming kasalanan natin. Ito lang yung napakadakila. Ang Diyos ay pag-ibig, pananampalataya, pag-asa para maligtas tayo. Amen po ba? Amen. Ngayon, tingnan niyo walang pag-ibig. Para lang batingaw na umalingaw sa social media. Ano hinahanap? Millions of viewers, pakinabang. Pero ito ay inyong ambang lingkod. So, naghahayag ng ang Diyos ay pag-ibig. Bumapawi ng kasalanan ng marami. Nagbubukas ng alaala ng marami upang maligtas tayong lahat. Amen po ba? Amen. Ano ba kapangyarihan ng Diablo sa bundok ng Sayon? Sino nagsumikap dito? Sino lumikha sa bundok ng Sayon na kalarawan ng Panginoon Diyos? Sa lahat ng makikiisa sa Panginoon Jesucristo? Di ba ang Panginoon Diyos ang nagsikap sa ating lahat? Sa bawat pakikipag-ugnayan sa Panginoon Jesucristo, meron tayong armor of God. In Ephesians chapter 6, kung wala akong kumpletong baluti ng pakikibaka, mahirap talunin si Satanas, makapangyarihan si Satanas. Amen po ba? Amen. Ito, binigay sa akin ng Panginoon yung kumpletong baluti. Oh. Yung karurungan, yung bracelet, yung pananggang mo kay Satanas, yung tabak na magkabilay talim, yung salita ng Panginoong Jesucristo na saksi ko sa pagkabuhay na maguli, yung tali ng kabanalan, yung nakabiti sa isang kaisipan natin, na saksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli. Nakapangiyapak ako ng Ebanghelyo, nabubuhay ako sa Ebanghelyo, may pag-ibig, may pananampalataya, ibinabahagi sa kapwa-tao upang magkaroon ng pag-asa at kaligtasan yung mga nakakarinig. Dahil buhat sa pasimula, dinaya na ni Satanas sa mga tao, kaya nawalan tayo ng relasyon sa Panginoon Diyos. Ngayon, yung mga nalayo ay nilalapit na sa pangalan ni Jesucristo upang pasaganayin tayo sa kaalaman at biyaya ng pananampalataya at iharap tayo ng banal at walang dungis at kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen. Amen po ba? Amen. Nakilala niyo yung katangian ng bundok ng Sayon? Hashtag banal na bundok ng Sayon? Official in heaven? Sige, i-search nyo. Yung relihiyon nyo, kung yan ba, meron bang record sa langit? Nakilala niyo ba yung nangangaral? Hamak na tao lang, dukhan tao lang, mangmang na tao lang. Jesus Christ is the greatest measure of our faith. Jesus Christ is the greatest ruler of our faith. Jesus Christ is the greatest
timber of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the God's principle of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya nga tayo kino-convert ng Panginoon para maging matransform at ma-convert na tayo sa paniniwalang spiritual para maging bahagi na tayo ng body of Christ na inihahanda na tayo ng Panginoong Jesucristo sa buhay na walang hanggan dahil napakapanganib no second coming Talagang napakalalakas na nung kalamidad na dumarating na bago na yung takbo ng Earth Nagkaroon na ng climate change. Amen po ba? United States of America, Thailand, Singapore, so many other countries. Ano po? Nakikita niyo po ba yung nangyayari? Pero tingnan niyo itong bansang Pilipinas. Tinitingala ng maraming bansa. Isang poorest country, nahamak at alipin ng bansa, na hindi kagalang-galang sa ibang mga society ng bansa. Tinitingala na ng mga maraming bansa ngayon. Dahil, bagamat maraming mga oposisyon ng bansang Pilipinas, talagang lumalago ang economic growth ng bansang Pilipinas. Kaya, yung ating presidente, hindi ako loyalist ni Presidente Bongbong Marcos. Loyalista ako ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Panalangin natin kung tayo Pilipino, kung mahal natin bansa natin, panalangin natin yung leader ng gobyerno natin. Dahil yung ginagawa ng presidente natin para sa kapakanan ng taong bayan ng bansang Pilipinas, huwag tayo maging negatibo, huwag tayo makiisa dyan sa mga oposisyon. Nakita niyo yung ginagawa ng presidente natin, napakaraming pagbabago ng mga struktura, ng mga humanitarian project ng bansang Pilipinas. Ano hangad ng mga oposisyon? Wala pa bang kasiyahan doon sa nakikita ng development ng minamahal nating bansang Pilipinas? Kung Pilipino tayo, kung citizenship tayo ng bansa natin, I love my country. Pray and pray forever in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Para itong mga leader na, mga saking na leader mamagitan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo dito sa isaayos itong mga leader ng ating konstitusyon. Amen po ba? Amen. Nakita niyo ba, totoong pagmamalasakit ng Presidente ng Pilipinas, bukas na yung account ng gold reservation niya sa napakaraming mga bansa. Hayag na. Tapos ang dami pang issue ng mga oportunista. O ang Panginoon, Jesucristo natin, nung ipako sa krus, di ba ang dami rin oportunista? Ang dami rin Romanong musik sa kanya. Bago pa ba yung nangyayari sa bansa natin? Amen po ba? Bago pa ba? Sa paniniwalang spiritual, mas na natin si Jesus na gumawa at naghanda ng kaligtasan natin bawat isa. Hindi niya tayo iiwanan hanggang katapusan ng sanlibutan. Ano sabi? Rumayo kayo at mangaral at gawin yung alagad ko ang maraming mga bansa. Sasamahan ko kayo hanggang katapusan ng sanlibutan. Eto ako sa harapan nyo, katulad nyo rin akong tao. Isang mangmang na taong nakikita nyo sa social media, naririnig nyo. Pero I love my country. Dahil dito, ipinangako ng Panginoon Diyos at dito ipinanumpa sa iglesia ng bundok ng Sayon, makakalong ang mga iglesia sa batong panulok. What is the name of chief cornerstone? Saan nakalagay ang cornerstone? Sa banal na bundok ng Sayon na sumampalataya hindi mapapahiya. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung magaganap sa muli niyang pagparito, may babalikan siya. Naunawaan natin yung sinabi doon kay Propeta Isaiah chapter 52 verse 7 and 8. Si Propeta Isaias din ang kinausap na ang Panginoon Jesucristo ang magiging tanda sa pagdiriwang natin na tayo ang bunga sa pagkapanganay, ang pangkahalatang pagpupulong natin May relasyon tayong lahat. Isa na yung doktrina nating lahat na narinig. Isa lang yung bautismong mananahan sa ating lahat. Cover tayo ng one spirit baptism. Cover tayo ng bautismo sa isang espiritu na cover tayo ng one body. Resurrected by God's promise tayong lahat. Registered tayo sa langit. Amen po ba? Amen. O, tignan niyo yung mga
nagkukunwaring mga may pananampalataya, hindi makita sa kanilang gawa. Ito ho bang may gawa na may relasyon sa Panginoong Kristo, sa Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari, na nadidinig natin ngayon sa social media? Eto, nasa harapan niyo ako ngayon. Inilagay sa maraming pagtitiisan, inilagay sa maraming kalumbayan, inilagay sa maraming kapigatian. Pero hindi dahilan ng kalungkutan, hindi dahilan ng kalumbayan, hindi dahilan ng kasuutan, para hindi gumaitanyag ang taon at kaluwalhatian at kadakilaan ng iisang Diyos na tunay na naghahari sa banal na bundok ng Sayon. Saan naghahari? Sa puso't isip ng nakakarinig, hindi sa building po. Hindi pagandahan ng building, hindi paramihan ng miyembro. Ano po? Hindi dahilan yung mga nakakarinig na hindi namin ito magaganap. Ito, nadinig nyo na ngayon. No? Amen po ba? Amen. Hindi dahilan yung mga malalaking tao, yung malalakas na tao, yung marunong na tao. Hindi naging dahilan yung mga talagang mga nagsumikap sa mundo, yung marunong ng sanlibutan. Hindi naging dahilan yung mga naging mabuti sa sanlibutan upang hindi mahayag ito, maging break news ito sa social media. Amen po ba? Amen. Ito ako sa harapan nyo. Ang pag-ibig ang nagtatakip at nagpapatawad ng maraming kasalanan at pagkukulang po natin. Kaya sa pamamagitan ng tanda ng patotoo, magpaalalahanan tayong lahat. Amen po ba? Magpalakasan tayong lahat sapagkat nalalaman natin na nalalapit na. Ano sabi ng Panginoon? Pangalan nyo. Umayo kayo sa buong sanlibutan. Gawin niyong alagad ko ang maraming mga bansa. Sabi sa maraming mga bansa, makipag-aralan kayo sa aking banal na bundok ng Sayon dahil maghahari ang Kristo sa bundok ng Sayon na hindi magwawakas. Naunawaan na natin yung babalikan ng Panginoong Jesucristo, bundok ng Sayon. Naunawaan natin, 1,000 taon siya maghahari sa bundok ng Sayon. Naunawaan natin kung saan ipapangalan ng mabuting balita ng kaligtasan upang magkaroon ng pag-asa yung mga nakakarinig. Come and follow! Hashtag Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon recorded in heaven. Nadinig niyo po ba? Naunawaan po ba natin? Kaya lahat ng may pandinig, ang may pandinig, makinig mabuti at unawain na po natin. Dahil talagang yung climate change nangyayari na. Ano po? Huwag na tayong pahuli habang tayo'y malakas pa eh. Ipaglingkod na natin yung puso't pag-iisip natin sa isang Diyos na tunay na luluwalhatiin at dadakilain natin ang Panginoon Diyos na lumalang ng langit at lupa. Na ang paniniwala natin ay ang Diyos natin ay Espiritu, magpasawalang hanggan sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Hindi may pag-asa tayong lahat. Na kung dadating na sa babalik sa isa't isa pati, ang pangako sa atin ay kung mahayag na siya sa alapaate, mahayag na rin tayong katulad niya. Amen po ba? O hindi magiging kawangis niya na tayo. Naikumpara ko pa ba? Naikumpara ko po ba? Naikumparative ko po ba? Yung similarity, naikumparative ko po ba? Amen. Ano sabi ng ating tagapagligtas? Kung mahayag ako sa alapaap, mahayag din kayong kalarawan ko lahat. Naniniwala ba tayong lahat doon? Amen po ba? Amen. Ngayon, nasa yung kalayaan. Kung gusto natin maligtas, dalawa lang, yung ayaw magpagugnayan, bibigyan kita ng durusan na walang hanggan sa impyerno. Gusto na natin magpakamatay sa mabiglig pagdurusan sa impyerno, hindi tayo mamatay-matay. Pero yung mananatiling tapat hanggang wakas, ano pangako? Everlasting life. Kaya hindi madaling pag-aral ng salvation. Kasi dinadalisay na tayo ngayon, nagyahanap na tayo walang dumi sa kapintasan pagdating sa paniniwala. Amen po ba? Amen. Naunawaan po natin na ang ulo ng Iglesia ng bundok ng Sayon, ang larawan ng Diyos na di nakikita, kaya tayo saksi sa pagkabuhay na maguli. Ang Panginoong Kristo, ang sinag at larawan ng Diyos na di nakikita ng langit at lupa. Ang Diyos ay Espiritu. Kayo ano sabi ng Panginoong Kristo? Ako at ang Ama, iisa.
One Spirit. Amen po ba? Amen. Kaya pag hindi natin sinampalatayanan yung narinig natin, may kahalili pa yan, may katumbas pa yan. Kaya napakadakila na itong Lucas chapter 4 verse 19, to preach the gospel, to acceptable year of the Lord. Jesus Christ is the King of Sabbath. Meron ba tayong naramdaman na haka-haka sa nabibigyan nyo? Dami pastor eh, di po ba? Nagawa natin kung paano magkanyag ng kalulagyan ng Panginoon Diyos sa lalaki ng langit at lupa na saksi sa pagkabuhay ng mapuli. Amen po ba? Amen. God's to fear. Nagawa natin yung hiliran ng Panginoong sumbi-sumisahero, yung tagapagbantay, nagpapakain sa mga tupa ng pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, tagapagmana ng pangako ng tagapagligtas. Amen po ba? Kung ano yung binigay sa akin na armor, lahat ng sasampalataya, ganun din ang ipinagkaloob sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Nagmumultik pa yung kanunungan sa ating lahat. Balikan natin si Propeta Noe. Ang nakita ng Panginoon Diyos na naging masama na lakad ng mga tao eh. Inutusan si Noe na gumawa ng baon na bote. Kaya sabi ng Panginoon Diyos, liliturin mo na yung mga tao. Masama na isip eh. Masama na puso. Hinilimot na ako. Hinahamak na ako. O ngayon, nakikita nyo ba yung mundo? Kung ano nangyayari na sa mundo ngayon? Ang dami nang naglitawan ng mga mandarayang mangangaral. Puro haka-haka. Mga traidor na mangangaral. Amen po ba? Amen. Ngayon, kung hindi naman nabibinig ito, transparent na ito, paano malalaman naman ng mga listeners at ng mga nangangaral na sila pala eh, mga mandaraya? Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung naninindigan sa patotoo, yung naninindigan sa hula ng mga banal na propeta na may relasyon sa tagapagligtas, sa hari ng mga hari, nagpapatotoo na ang Diyos ay Espiritu. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay isa. Nagbibigay ng kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan sa tunay na Diyos na lumikha ng langit at lupa at nagsikap na itayo ang bundok ng Sayon. Saan siya maghahari? Sa banal na bundok ng Sayon. Hindi magwawakas ang paghahari. Maghahari siya ng 10 taon. Kaya i-share nyo ngayon yung mga religion ngayon na nagsisilago sa Bienbro. Ano po? Isang patala. Nakita niyo, bansang China, nagkukulaps na, oh. Napakamakapangyarihan ng Panginoon Diyos, eh. Eh, buwan sa pasimula, puro tubig ito, eh. Kung pwedeng baliktad rin ng Panginoon Diyos yung dagat, eh, baliktad sa mga bansa, eh. Saan ano kayo ron? Amen. Nakita niyo, pag ginana yung tubig na kalagatan sa langit, ibinubuhos lang sa isang bansa, bumabaha na yung mga bansa, eh. Amen po ba? Amen. O yung lindol na malalakas, uugain lang ng Panginoon nyo sa ilalim yan, eh, yalig tayong lahat. Sino na nga pagliligtas sa atin at maghahanda sa atin para hindi tayo mapahamak? Di ba itong narinig natin? May pinapangalan ko sa social media. Saan pa magaganap ito? Sa bansa ng Pilipinas. Kaya mas natin ang bansa ng Pilipinas. Sabi ko sa inyo, panalangin natin yung kung Pilipino tayo, citizenship tayo ng Pilipinas, panalangin natin yung mahalitin ng ating bansa na mamagitan ng Panginoon Kristo at saway nawa ng Panginoon Kristo ng mga oposisyon na sumisira ng mga mabubuting magaganap sa ating minamahal na bansa. Amen po ba? Amen. Alam niyo, talagang nagkakaroon lang ng shaking eh. Pero kahalili ng pagsubok na nangyayari sa minamahal nating bansa, di ba isalarawang karangalan eh. Hindi maisarawang respeto kung paano tayo titingalain ng maraming bansa eh. Amen po ba? Amen. Bago dumating ang karangalan sa minamahal nating bansa,
nagkakaroon ng shaking, nagkakaroon po ng battle. Bago dumating yung karangalan, no? Pagka ang Panginoong Diyos ang nagbibigay ng crown, talagang dinadalisay niya, no? Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga religion niya, tanongin niyo nangangaral sa inyo kung yung ba ay may inaantay kayo katiyakan pag dadating na ang Panginoong Jesucristo. Baka naman, pati pastor niyo, natatakot na sa nangyayari. Pagka, kailangan maramdaman natin sa pastor na nangangaral na alive, mismong siya. Na-inspired siya sa pag-iintay sa muling pagparito ng tagapagligtas natin eh. Amen po ba? Amen. Nagagalak yung kanyang kalooban na kung darating na yung tagapagligtas natin eh, kung tatanungin man eh, makasasagot ako na itinanyag ko ang taon ng iyong kaarawan. Nasaksi ko sa larawan mo, Panginoon Diyos, kung lalangin mo yung langit at lupa. Nagagalak yung puso ko. Naghihintay ako ng putong na ibibigay sa akin ang karangalan na di lilibas. Nakilala niyo ba yung pagiging smart nung hinirang na mangmang at dukhang pastor na pinagtatawanan lang at hindi ginagalan? Walang ihigit na alipin sa Panginoong Jesucristo. Ang ngayon, ang daming nangangaral, pinasampa ang posisyon ng tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pasampasan ko, yung Ebanghelyo. Tinapasan ko yung krus sa kabila ng maraming pinagtitisan. Pero nandun, nakikibagay ako sa kapwa ko tao dito sa mundo. Flexible ako. Hindi dahilan yung kahirapan, hindi dahilan yung kahubaran, hindi dahilan yung kamagmangan ko, hindi dahilan yung karukhaan ko. Nadinig nyo maliwanag sa sikat ng araw. Amen po ba? Amen. Isipin natin mabuti kung ano kabuluhan pa ng sinisikap natin sa mundo kung wala tayo sa Panginoon Diyos. Sa pangalan ng Jesucristo natin tagapagligtas. Amen po ba? Amen. Dahil sa pinakikita mga kalamidad, nangyayaring climate change, sabi ko nga, kung yung dagat na pula, hinati ng Panginoon, ipinakita sa mga Ehipto yan eh. How much more itong tubig na karagatan? Kung sa isang kisap mata lang eh, ilagay lahat sa mga bansa. Ano pa magagawa ng mga bansa? Amen po ba? Amen. Tingnan nyo, yung tubig ng dagat, dinadala sa langit, ibubuo sa isang bansa, lubog ang bansa. Amen po ba? Di ba? Hangin. Kinukuha na hangin yung tubig ko, dinadala sa langit. Darating na sa mga bansa yan, malalakas na kalamidad na. Pero puli ng Panginoon Diyos, dahil ang pinamahal natin bansang Pilipinas eh, dalawa magkasunod yung bagyo eh. Sabi ko nga, Panginoon, ikaw ang may pangako sa pinamahal kong bansa eh. Ikaw ang pipigil naman na lakas na kalamidad dito. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Bakit po? Siya may pangako na ipakikilala ang bansang Pilipinas na makapangyarihan ng Diyos at Panginoon ng bansang Pilipinas. Amen po ba? Amen. Nagagalak po na ang bansang Pilipinas matatanyag pa ang karangalan sa maraming mga bansa. Pero nagkakaroon lang ng shaking, no? Nagkakaroon lang ng shaking ng bansang Pilipinas, pero makikilala ang bansang Pilipinas. Ang bansang Pilipinas ang tunay na katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Saan po pinapupunta yung mga bansa para maligtas yung mga tao, yung mga may pandinig? Nabasa niyo ba yung sinabi ng Panginoon Diyos kay Propeta Mikas? Magsiparoon tayo sa bundok ng Sayon at makipag-aralan tayo. At isang manunubos ay mag-ahari sa bundok ng Sayon na hindi magwawakas. Amen po ba? Amen. Saan ba pinapupunta yung mga tao na para sumamba sa Panginoong Jesucristo? Di ba sa bundok ng Sayon tayo pinapupunta? Amen. Ano sabi kay Propeta Joel? Sa gayon, inyong malalaman na ako na inyong Diyos ang tumatahan sa aking banal na bundok ng Sion. Saan ho tumatahan?
Sa bundok ng Sayon, tumatahan ang presensya ng kapangyarihan at karunungan ng pamamahala ng tagapagligtas. Wala sa ibang pangalan ng relihiyon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung specific na? Kaya ang sabi ng Panginoon, ipakikilala niya ang bundok ng Sayon eh. Inibig niya ang bundok ng Sayon, iginalang niya, inirespeto niya. Kaya ang pagsamba natin, nagpapakumbaba tayo na may paggalang at respeto, takot at panginginig sa kanyang salita. Naninindigan po tayo. Amen po ba? Amen. Nagbibigay tayo ng kahihiyan kay Satanas. Si Satanas ang gumulo ng lakad ng tao. Saan maghahari ang Prince of Peace? Sa puso't isip ng nakakarinig, hindi sa building. Ano kabuluhan ng mga ginawa ng mga nagpatayo ng building? May kabuluhan po ba yan? Saan maghahari? Ang Panginoong Jesucristo sa puso't isip ng nakakarinig, hindi sa building. Saan naghahari sa akin? Sa puso't isip ko. Lumalabas sa labi ko yung katwiran, yung tanda ng patotoo na ang sinasamba kong Diyos ay Espiritu. Ngayon at magpakailan-kailan pa man hanggang wakas ng lupa. Saksi ko ng Panginoon Diyos. Naninindigan ako. Wala akong nararamdamang takot. Wala akong nararamdamang pangamba. Wala akong nararamdamang alinlangan. Nagagalak ang puso't pag-iisip ko. Nagbabalik ako ng walang hanggang karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa. Nanindigan na po tayo ngayon. Nakita niyo ba? Umira na naman yung pagtatayo ng third temple sa Israel, yung red cow. Eh, di ba sinamba ng mga Hudyo yung bakang ginto sa Mount Sinai, kinain sila ng lupa. 23,000 deklarado, nakasulat sa banal na kasulatan. Eh ngayon, yung sasamba ron, sa bakang pula, ay naku po, maninindigan na po ako. Maninindigan na ako sa Panginoon Jesucristo na nagpapatotoo ko. Dahil kung mawala man ako sa mundo, siya lang ang magbabalik sa akin. Amen po ba? Amen. Nakita niyo yung mga banal na apostol, kasama natin yung presensya nila eh. Buhay na buhay yung mga apostol ah. Hindi lang natin sila nakikita sa physical na katulad natin, pero yung karunungan, yung paniniwala nila, alive sa banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Nakita niyo siya, Apostol Juan, pinakita nga ng Panginoon Jesucristo kung saan nakaluklok ang hari ng mga hari na naghahari eh. Sa mga tao, sa 144,000. O di yung kapupunan, tayo yung remnant church. Tayo yung descendant church. Ano pangalan? Iglesia ng bundok ng Sayon ng ipinaganda ng tahanan sa langit. Bunga sa pagkapanganay ang pangkahalatang pagpupulong. Pinagiging ganap na tayong lahat. Mga new creature na tayong lahat. Sa pagbabagong lahi na tayo ng tagapagligtas natin. Kung ano larawan ng tagapagligtas natin, lahat ng lahi niya, katulad niya at kalarawan niya. Naiungnay ko po ba? Yung Espiritu at Espiritu? Yung likeness of God, naiungnay ko po ba? Sa larawan ng paniniwalaan natin. Listen carefully, people of God. Naku, napakapanganib nitong huling panahon. Huwag tayong papayag na maling lang pa tayo ng demonyo sa huling panahon, ano? Kaya ako nagagalak ako sa pang-araw-araw na kalakasan at kalusugan ko. Pag nakakaraos ako sa maghapon dito sa kalagayan ko, nakasama ko yung aking mga apo na pinalalaki ko sa katotohanan eh. Naging bahagi ako ng blessing sa mga kapwa ko tao. The greatest commandment is God first before others. And the second, the greatest commandment, love your neighborhood. Nadinig niyo ba yung pag-ibig ko sa kapwa ko? 7 kontinente ang inaabot ng tinig. Binigyan ako ng damit ng kabanalan, na ipamigay ko rin yung damit ng kabanalan na ibinigay sa akin sa kapwa-tao ko. Binigyan ako ng karunungan, na ibigay ko rin karunungan sa kapwa-tao ko. Pinakain ako ng pagkain tumatagal sa buhay na walang hanggan, na ipakain ko rin sa kapwa-tao ko. Love your neighborhood. Ibinigay sa akin yung the greatest commandment, na ang pang-unang utos ang panukala ng Panginoong Jesucristo na
nagpasan sa krus, nagdusa sa krus, hanggang kamatayan, nahayag ang larawan ng Diyos sa atin, pare-parehas ngayon. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay isang espiritu lang. Nakatali tayo, ako at ang Ama ay isa, sabi ng Panginoong Kristo. Kaya sabi ng Panginoong Kristo sa John chapter 12, verse 41 to 42 up to 44, ang nakarinig sa akin at sumampalataya sa akin, ang nakakita sa akin, nakakita sa nagsugo sa akin. Ang nananalig sa akin, nananalig sa nagsugo sa akin. Ang sumampalataya sa akin, sumampalataya sa nagsugo sa akin. Paano kung yung mga iba na hindi sumampalataya sa Panginoong Kristo? Hindi sila sumasampalataya sa Panginoong Diyos nung lumikha ng langit at lupa. Amen po ba? Amen. Alam niyo ba yung mga nakakarinig, tayo ang itinuturing na true friends of Jesus eh. Tayo ang bunga sa pagkapanganay eh. Nadinig niyo, binhi na inihasi ko sa buong mundo. Nadinig niyo yung water of living, yung bread of life, in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Ano bilin sa mga banal na apostol? Alalahanin niyo, ang tinapay na ito ang aking katawan. Lahat ng kumakain ng paniniwala ng espiritual na saksi sa pagkabuhay na magmuli, tayo po ang sangkap ng katawan ng Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Nadinig di tinapay ng buhay, yung salitang pinapahayag ko na nagpapatotoo ko. Amen po ba? Amen. Hanggang sa muli niyang pagparito, datnan tayong tatagal tayo dahil tayo ang pinaghahandaan ng pagkain, hindi napapanis, na tumatagal sa buhay na walang hanggan, na siya nagbibigay sa atin ng forever and ever immunity. Ito yung energy natin eh. Spiritual, energetic tayo. Amen po ba? Tignan niyo yung mga pastor na hindi na nananig at sumasampalataya. Ang energy nila, yung mga material na bagay, lumilipas, nawawala. Pero tingnan nyo, yung energy na ibinigay sa atin ng Panginoon, yung immunity natin, tumatagal sa buhay na walang gan. Ito, nakalaki ko, nakaukit sa puso ko, nakasulat sa isip ko, hayag sa labi ko. Naunawaan natin yung pagiging lahi ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Spiritual na pagbabagong lahi, mga bagong nilalang. Nilalang tayong kalarawan ng tagapagligtas sa pagbabagong lahi. Followers tayong lahat ng iisang Diyos na tunay na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na saksi sa pagkabuhay na magmuli. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi kay Father Abraham? Al sino bang sa'yo'y magpala ay aking pagpapalain. Ang sino mang sa'yo'y sumumpa ay aking susumpain. Tumingala ka sa langit. Bilangin mo ang bituin, ganyan ang magiging lahi mo, Abraham. Ang sino man sa'yo, sabi kanina, ang sino man sa'yo ay magpala, ay aking pagpapalain. Ang sino man sa'yo ay sumumpa, ay aking susumpain. Kaya malaya tayo ngayon, nadinig niyo ba yung katotohanan? Sa atin ang desisyon. Hindi ako tinawag para mag-iwi ng iglesia. Amen po ba? Tinawag ako para maghayag ako ng katotohanan. Transparent sa social media. Walang ikinahihiya. Naninindigan sa hula ng mga banal na propeta. Nagpapatotoo. Amen po ba? Nakikibaka sa mga naparitong mga traidor na mga ngaral. Nakikibaka sa mga mamumusong, sa mga mandarayang mga ngaral. Amen po ba? Amen. Nagbabalik ng kahihiyan kay Satanas. Sabi nga ng Panginoon, nasa ilalim na ng mga banalang Diablo eh. Nasa tapak-tapak na lang natin ang Diablo eh. Walang kapangyarihan sa atin ng Hades ng impyerno ng pagdurusa. Eh ang Panginoon Kristo ang susi ng kaligtasan natin bawat isa sa langit eh. Amen po ba? Amen. Ako'y nagagalak eh. Kaya titimbangin man tayo, sakto tayo sa timbang. May ginaganap tayo hula ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero. Amen po ba? Amen. Tayo ang gumaganap ng aklat ng Kordero. Amen po ba?
Amen. Hindi na tayo susulat sa banal na kasulatan na panibagong banal na kasulatan. Nakatala na tayo sa langit. Amen po ba? Amen. Ang daming nangangaral hindi na natin i-apply. Hindi na tayo isusulat pa, nagagawa ng bagong banal na kasulatan. I-apply na natin yung ginawa ng tagapagligtas natin sa buhay. Recorded na tayo sa langit. Hindi na ibabalikan. Sino ibabalikan? Yung gumaganap na akulat ng kordero. Kaya hindi ako tinawag para mag-iri ng iglesia. Amen po ba? Hindi ako tinawag para yung iglesia dayain. Ano po? Ha? Naunawaan po ba natin yung pagiging smart ko? Ang lahat ng narinig nyo na galing sa radi ko ay salita ng Panginoon Diyos sa ilalim ng mga banal na propeta at patotoo ng mga banal na apostol ng kordero. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin na binibigyan tayo ng kadayaan? At inihanda tayo ng tagapagligtas natin sa buhay na walang hanggan? Jeremiah chapter 29 verse 11, ano nakalagay dyan? Ang Panginoon Diyos ang may plano sa bundok ng Zion upang bigyan tayo ng kapanatagan at kapayapaan. Sino nag-isip sa bundok ng Zion? Sabi ng Panginoon kay Propeta Jeremias, ako ang may plano sa inyo, ako ang nag-isip sa inyo upang bigyan kayo ng kapayapaan at mabuting kaarawan at kapanatagan, hindi kasamaan, hindi pagkatakot yung binigay sa atin, kapayapaan, kapanatagan, katiyakan ang kaligtasan natin bawat isa. May takot pa ba? May takot pa ba? Palagay ko yung natatakot, yung hindi sumampalataya Amen po. Yung ayaw iwanan si Satanas, yan lang yung makakaramdam ng takot ngayon Pero tingnan nyo, naninindigan na isang hamak at dukalang at mangmang para hiyain at isawala yung mga nagsumikap sa sanlibutan. Hiyain niya malalakas sa sanlibutan, yung ayaw pasakop sa Panginoon Diyos, ayaw iwanan si Satanas. Alam niyo, nagpapasakop sa Panginoon Diyos tumatakas ang Diablo Basahin natin ito sa kapatid ng tagapagligtas, ni Apostol Santiago, chapter 4, verse 7. Yung nagpapasakop sa Panginoon Jesucristo, tinatakbuhan ni Satanas yan. Dahil si Satanas, wala na reservation sa langit. Ahad na lang nga siya sa impyerno araw at gabi. Ngayon, mamili tayo kung saan natin gusto. Sa araw at gabi ba? Apoy at asupre? O sa kalangitan na buhay na walang hanggan? Nasa atin ang desisyon ito Naunawaan natin yung pagiging steward ko po. Kaya wala tayo magiging dahilan ngayon dito na hindi natin nadinig itong patotoo na ibinigay sa ating pinaka-selyo sa pagdiriwang natin na tayo ang bunga sa pagkapanganay. Wala tayo magiging dahilan dito. At lantad at hayag na tayong lahat ngayon. Iisipin pa lang natin, alam na ng Panginoon Diyos lahat. Hello? Amen po ba? Amen. Ano man yung pangarap natin? Nalastas na ng Panginoon. Nalastas na ng Panginoon Jesucristo lahat yan. Kaya nadidinig may katotohanan. Binibigyan na tayo ng pag-asa. Binibigyan na tayo ng encourage. Be courageous, Nadinig niyo yung pinapahayag ko, God is love. Faith, love, joy, hope, para mapanatag tayong lahat. Tignan niyo yung mga nangangarap, ang gaganda ng building, ang lalaki Ang lalaki, para lang batingaw, ingay ng inaw, ingay araw at gabi, batingaw ng batingaw, walang pag-ibig, ingay lang ng ingay. Tingnan niyo itong isang hamak na kalagayan ng taong nakikita niyo, narinig niyo sa social media, hamak at lukha lang. Pinagkalooban ng pag-ibig, ng pag-asa, ng katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? May tanda ng patotoo na pinapangaral. Nakatala na sa langit, official na sa langit. Tingnan nyo ngayon, surihin nyo kung meron bang record sa banal na kasulatan niya, patutunayan ba ng Panginoon Diyos yan? Pagka wala, talikuran nyo yung nangangaral sa inyo. Papayag ba tayo na habang panahon, habang malalakas tayo, gagawin tayong alipin ng mga pastor na walang bait? Hello?
Ito, hayag na hayag, sino sasalantang sa akin? Kung ang Diyos ang panig sa akin, sino laban sa akin? Isa lang ang lumaban sa Panginoon Diyos na namusong, si Satanas. Ngayon, suriin nyo ngayong kalagayan natin ngayon. Kung tayo ba sa Panginoong Kristo, hindi natin ito lalabanan. Dahil ang hatid nito, pag-ibig, kapayapaan, courageous, pag-asa, kaligtasan natin bawat isa. That is the gift of God, forever and ever, gift of God. Amen po ba? Amen. Yung iligalo sa akin, nailigalo ko sa lahat ng mga nakarinig eh. Yung baluti ko, naibigay ko sa kapwa ko, iglesia. Yung karunungan meron ako, naibigay ko rin sa kapwa-tao ko. Kaya one body tayong lahat. Amen po ba? Amen. Kaya pinupuri ko ang Panginoon Diyos sa damong ito, sa isang hamak at katawa-tawa, pero naitanyag ko yung kanyang kalulatian sa buong mundo. Ginawa niya akong channel of blessing spiritually, sa isang hamak at duka, hindi naging dahilan yung pagiging duka ko. Hindi naging dahilan yung pagiging mangmang ko. Hindi naging dahilan yung pagiging inosente kong tao. Nadinig nyo? Yung katotohanan, yung baluti ko, yung sandata ko, yung armor ko. Ibinigay ko sa inyo, bawat isa. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang Diyos ang nagpapatawad sa atin. Sa pangalan ng Yesu Cristo na magitan sa atin, paniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Siya nagtatakip na maraming pag-ibig, maraming kapatawaran sa atin. Mag-ibigan tayo sa isa't isa. Magpalakasan tayo sa biyaya ng pananampalataya. Magpantay tayo at maghintay sa muli niyang pagparito. Nandatnan tayong lahat na alay tayo. Di ba ba, nagagalak ako na harap ako sa Panginoon Kristo na ito yung duty ko, na naihayag ko sa mga nakakarinig sa akin, sa isang dukhang kalagayan. Amen po ba? Amen. Open na open, no? Na-transform tayong lahat, na-conversation tayong lahat, na-revive tayong lahat, nagkaroon tayo ng commitment, nagkaroon tayo ng spirit of obedience, nagkaroon tayo ng paninindigan lahat. Kung ano meron sa akin, meron tayong lahat. Nakanawa natin kung paano kung gawing instrumento para maging pagpapala sa maraming may pandinig. Siguro, hindi nyo na ako masasalasan at maiisyuhan na pero lang ito. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung itinatanyag ko yung kaaya-ayang tao ng Panginoong Kristo, ang Panginoon Diyos, saksi kong tapat sa pagkabuhay na magmuli. Naunawaan po natin yung huling panahon. Wala namang araw na binabanggit na Huwebes, Biyernes, Sabado Kapag binabanggit natin yung year of the Lord, that is the year of God in the resurrection, ito yung itinanging araw na magsisi tayong lahat. Ito yung itinanging kapatawaran sa ating lahat. Na sa pamamagitan ng taong si Yesu Cristo, pinatatawad ng maraming makasalanan sa mundo. Pinawi ng pag-ibig ang kasalanan ng marami. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng taong si Yesu Cristo, nahayag ang larawan ng Diyos. In the third day, I will build my temple. Naunawaan natin. Itinayo yung mga tao na templo ng Panginoon Kristo. Mananahan sa puso't isip natin yung tanda ng patotoo. Nagiging tanda tayo sa balat ng lupa, sa mga lakad ng mga ayaw makiisa sa tagapagligtas natin upang maakay natin sila, makakasama natin sa kaligtasan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya ano bilin sa atin? In 1 Peter chapter 2 verse 9, ang bundok po ng Zion, bayang banal na hinirang at pinili ng Panginoon Diyos yan. Tayo naghahayag ng larawan niya sa bundok ng Zion sa buong mundo upang ginawa ni Satanas na dinaya niya buong mundo, magbukang liwayway na sa silangan sa sikatan ng araw. Mahayag na kalawalatian ng Panginoon Diyos dito sa Pilipinas. Amen po ba? Amen. So, hindi may pag-asa tayong lahat na isa lang pala pangalan ng templo ng Panginoon Diyos na itinayo, sinikap niya na tayo ang lupain niya, tayo yung bagong langit at buwagang lupain niya na pinaganda na ng tahanan sa langit. Amen po ba? Amen.
At hindi katiyakan tayong lahat sa pagbabantay at pag-iintay natin. Living by faith tayo. May kapangyarihan na tayong talunin na natin yung mga mandarayang mangangaral. Mapapahiya na sila. Bakit meron ginawang panukala ang Panginoong Diyos eh? Hindi nila itinanyag ang kaluwalhatian at kadakilaan ng Panginoong Diyos sa pangalan ng Jesucristo. Amen po ba? Amen. So muli, binabati namin kayo ng kapayapaan na sumating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng muli. Kung paano binati ng Panginoong Jesucristo yung mga banal na apostol ng Kordero, nagising silang lahat. Nagising yung kanilang mga pag-iisip at sinampalatayanan nila yung nangyari. At sinabi ng Panginoon Diyos, ako'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Amen po tayo? Amen. Naunawaan po natin. Amen. Kaya tingnan niyo yung stand ng mga apostol, yung mga saksi silang lahat sa pagkabuhay ng maguli, iisa ang Diyos ng mga banal na apostol. Ang gagawing panukat ito rin narinig natin na paniniwalaan at ipamumuhay natin. Ngayon, pag hindi natin ito iningatan at ipinamuhay, ito rin narinig natin na salita ang hahatol at susukat ng dakat natin. Amen po ba? Amen. Naparito ang tagapagligtas para magligtas, ano? Amen po ba? Amen. So muli kami po ay nagpapasalamat at ako po ay darako na sa pagwakas na paghahayag ng katotohanan. Yung sinabi ron sa kay Apostol Juan na pangit ay magaganap na binibigyan na tayo ng pag-asa sa muli niyang pagparito. In Book of Revelation chapter 22 verse 7, mapalad ang mga nakarinig ng aklat ng hula na ito. Mapalad ang mga nakarinig at sasampalataya sa aklat ng hula na ito dahil ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng katuparan ng aklat ng hula na ito. Ano sabi sa ating lahat? Mapalad tayong lahat. Mapalad tayong lahat. Ano sabi ng Panginoong Jesucristo sa ating lahat? Binigyan tayo ng pag-asa. Ako'y madaling paparito. Amen po ba? Amen. Na-gets po natin. Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan eh. Kaya ingatan natin, ano po? Ingatan natin yung selyo na nadinig natin. Sino nag-uwit sa puso natin yan? Ang Panginoon Jesucristo ang nag-uwit yan at nagsulat sa isip natin eh. Iyahayag sa natin natin yan. Binibigyan natin ng kadakilaan at kapuhian ng Panginoon Diyos bilang saksing tapat sa pagkabuhay ng buhay. Kami po'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nakarinig at sasampalataya at magiging followers na katulad namin na mag-iintay at magbabantay ng katuparan na magaganap sa 7 kontinente sa buong sanlibutan. God bless people of God. Amen, amen, and amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God, in Jesus' name, in the resurrection. Hallelujah. Tunay mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, na patuloy nating itaas ang dakilang pagpupuri sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng pagto ng ating Panginoon Jesucristo, tunay na nahayag sa atin ng dalisay na pagkakilala sa larawan ng pagka-Diyos ng ating dakilang Diyos Ama. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Bawat tayo may buong kagalakan. Great and marvelous are thy works. Patuloy nating pahayag, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, who shall not fear thee, O Lord, and glorify thy name, for thou only art holy, for our nation shall come and worship before thee, for thy judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works.
Dakilang Diyos, Ama, buong kagalakan namin itinataas ang aming pagpapasalamat sa iyo sapagkat sa pamamagitan ng patutuo ng aming Panginoon sa Kristo, patuloy mong inihahayag sa aming puso't isipan ang larawan ng iyong pagka-Diyos at tunay na Panginoon ang lahat ng mga bagay sa ikatitibay namin sa pagtanggap namin ng tutong ng karangalan ng buhay na walang hanggan. Amen. Sa lahat ng mga bagay na ito, Panginoon, sumaiyo ang lahat ng kapurihan, kadakilan at kaluwalhatian sa pamamagitan ng Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na matubos, mga minamahal na mga kapatid, tayong lahat ay magsipagsabi na Amen. 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 Thank you. Hallelujah.